Ay putik. Alam nyo mga tol, bago naging digital ang lahat, bago magkaroon ng mga AI, pinaghihirapan ang paggawa ng kanta. Hindi madali, hindi instant, pero hindi peke. Sa panahon ngayon, kahit sino pwede nang gumawa ng kanta. Pero ang tanong, makaagawa kaya sila ng kanta nang walang computer? Doon sa last video natin, sabi ko gagawa ko ng original na kanta gamit ang analog equipment. At ngayon, gagamit tayo ng 4-track cassette recorder. Itong Tascam Porta Studio. Nirelease to noong 1998. Medyo rare na nga yung mga ganitong cassette recorder. Pero may mabibili pa naman kayo. Medyo mahal nga lang. Nabili ko to second hand sa marketplace last year. Ibebenta ko na sana eh. Pero mas maganda siguro, gawan ko na lang ng content. Medyo challenging lang ang paggawa ng kanta dito kasi limitado ang mga tracks. 4 tracks lang eh. Kaya ang ire-record natin ngayon, simpleng kanta lang. May drums, may bass, may guitar, at may vocals. Naghanap ako ng cassette na pwedeng pag-recordan kasi mayroong type 1 at type 2. Yung type 2 yung kailangan natin. At nakahanap ako ng type 2. Halika na, sumama ka, sa akin ang tawag nila. Super simple, hyperactive boy. Nope, gasgas na yung tape. Gumagaralgal na. Kaya etong type 1 na lang ang gagamitin natin. Unahin natin ang drums. Meron ako ditong Tama drum set at para makapture natin ng maayos ang drums, gagamit tayo ng 3 mic. Meron sa kick, meron sa snare, at meron sa overhead. At dahil limitado lang ang input ng Tascam recorder, ginamitan ko muna ng Yamaha Analog Submixer para magamit natin yung 3 mic. Pero isang input lang ipapasok natin dun sa recorder. Kaya mono lang ang drums natin. Huwag yung asahan na magiging perfect ang kalalabasan nito. Pero yun talaga ang purpose ng video na to. Ang makagawa ng kanta kung anong meron tayo, basta walang computer. At ngayon, mag-record naman tayo ng bass. Direkta nating isasaksak ang bass. Pero mas maganda, gamitan natin ng DI, hindi dance instructor. Direct in, DI box. Itong MXR Bass Direct In. Hindi ko alam kung para saan to, pero pwede itong ipukpok pang self-defense. Kung napapansin nyo, hindi lang one take ang inabot nito. Siguro mga 10,000 takes na. Next track nating ire-record ay guitar. Ito hindi to direkta. Ginamitan ko ng mic na Shure SM57. Mas maayos ang tunog nito kapag naka-amp at naka-mic. Kasi pag dinirekta mo to, baka magtunog ipis. At napansin ko sa mga unang takes, pag sa tape ang recording, medyo nababawasan yung high. Ibig sabihin, nababawasan ng kalansing. Kaya yung setting ng amp, tinodo ko yung high. At syempre, bago natin i-record ang vocals, gawan muna natin ng lyrics. Meron ako nasulat na chorus. Bakit di ka na mamansin? Di ka naman kapansin-pansin. Masarap ang sapin-sapin. Di ka pa rin namamansin. Ginamit ko pala tong mic na Electro Voice at kinabit ko dito sa aking lumang Toneworks para may effects. Nilagyan ko ng distortion para bumagay sa punk rock vibes. Bakit di ka na mamansin? Di ka naman kapansin-pansin. Ay putik. May problema tayo. Ayaw mag-rewind. Siguro may problema na tong cassette sa sobrang luma na. Kahit balik ta rin, ayaw mag-forward. Hala. Pero pag pinlay, okay naman. Kaya ipe-play ko na lang hanggang matapos. At ngayon, mapapakinggan na natin ang final mix.
Ano kaya ang magiging tunog kapag ni-record sa analog? Eto na! Bakit di ka namamansin? Di ka naman kapansin-pansin. Masarap ang sapin-sapin. Di ka pa rin namamansin. Sana habang buhay kapiling kita, pero wala pang minuto, lumayas ka na. Ewan ko ba anong meron sa'yo? Hanggang ka na ako. Bakit di ka namamansin? Di ka naman kapansin-pansin. Masarap ang sapin-sapin. Di ka pa rin namamansin. Kakaway-kaway ka para parang artista, pero pag kailangan biglang nawawala. Bumamali ka lang pag may kailangan ka. Pag pinagbigyan ka, magkita ka na. Bakit di ka namamansin? Di ka naman namansin-pansin. Masarap ang sapin-sapin. Di ka pa rin namamansin. Bakit di ka namamansin? Di ka naman kapansin-pansin. Masarap ang sapin-sapin. Di ka pa rin namamansin. Yan ang Sapin-Sapin by Serex. I-upload ko yan sa Spotify at sa Apple Music. Abangan nyo yan. Ano pala ang masasabi nyo sa resulta ng ating recording? Ilagay nyo dyan sa comment para mabasa ko. Pero based sa aking experience, iba talaga ang tunog ng analog. Lalo na sa cassette tape. Nandun yung warm sound, yung mga hiss, yung mga clicks at pops na maririnig mo at iba-iba pang particles na wala sa digital recording. At pag nagkamali ka, uulitin mo ulit. Walang undo. Bitin talaga ang 4 tracks. Pero kung yun lang talaga ang available, dyan lumalabas ang diskarte at ang pagiging creative. Kaya kahit anong AI pa ang meron ngayon, iba pa rin pag mga tunay na musicians at performers ang gumagawa ng kanta. Alam mong may pinagdaanan sila para makalikha ng musika. Totoong tao, may personality, may emotion. At higit sa lahat, pwede mo silang mapanood na nagpe-perform ng live. Pero alam nyo ba na may paraan para madagdagan ang tracks na pwedeng i-record sa mga ganitong device? Yan ang gagawin natin sa susunod na video, kaya dapat nyong abangan. At bagong kanta na naman ang ire-record natin. Kaya kung nagustuhan nyo yung ganitong content, i-like mo na to at i-share mo sa mga friends mo na mahilig sa music. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na dito sa ating channel. Pindutin mo na rin yung bell para hindi mo ma-miss ang susunod na episode. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ako po si Sir Rex. Kita-kits sa next video. Bakit di ka na